Alam mo bang nagpumilit yang sumama rito nang malaman niyang sa resto mo gaganapin ang reunion? Sabi ni Cheryl. Oh, dati na nanligaw si Valiant sa kanya, subalit binasted kagad ni Layla nito. Ang sarili niyang kapatid ang nakikita niya sa mga lalaking mas bata sa kanya. Lalo na at kapatid pa si Valiant ng kabarkada niya. Wala nang bawian ha, nakangiting sabi ni Valiant sa kanya. Ginantihan na lang niya ito ng ngiti. Just one meal, nothing more. Sabi ni Lailani sa sarili. Ayaw niya itong paasahin kung may balak itong muling manligaw. Iniiba na ni Lailani ang usapan. Nagkasalo-salo sila sa isang mesa, kasamang iba pa nilang kabarkada ni Cheryl noon na may kanya-kanya ring date. Nagmukha tuloy si Valiant ang kadate ni Lailani. Naisip niyang mas maigi na yon kaysa ma-OP siya dahil siya lang ang bukod tanging walang date. Bukod sa slideshow at film showing ay may games ang programa nila. Isa sa mga laro na ipanalo niya dahil nagawa niyang gayahin ang kilos at pananalita ng perfect of discipline teacher nila noon na lagi na lang nakapamulsang kaliwang kamay at mataas laging noo kapag naglalakad sa koridor. Mahilig din yung mansipat ng ribbon at collar ng kanilang uniform. Kasama rin sa programa nila ang bidding o parang auction para makapag-raise ng funds para sa mga plano ng batch nila. Na pagtatatag ng isang foundation, nakalagay sa isang fishbowl ang mga pangalan nilang magkakabatch. 5 ang bubunutin at dadaan sa proseso ng auction ang bawat isa. 2 lalaking naunang nabunot at nagkatawanan sila sa bidding na ginawa ng mga kabatch nilang babae. Kahit pag-isa-pisang diferensya, hindi maialis ang kanilang kasiyahan. Ang sunod na bunot ay 2 babae naman at ganun din ang nangyari. Natatawang pinanood ni Laylaning huling pagbunot ng MC sa fishbowl. Lumuwag ang ngiti nito pagkatapos nitong basahin at tahimik ang pangalan. Subalit lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang sulyapan at tanguan siya nito. And for our last auction, please give a warm welcome to Lailani Cabanit, anunsyo ni Luke D. Guzman. Ang MC ng programa at presidente ng student council noong huling taon nila sa high school. Naghiyawad ng mga dati niyang kaklase na kasama niya sa mesa. Tumayo si Cheryl at tinawakan siya sa kamay. Hinila siya nito patayo at iginiya paakyat sa stage. Napapailing na nagpatianod na lang siya sa nangyayari. Katulad na sinabi ko kanina, kapag nanalo kayo sa bidding, you'll have the chance to dance with the prize all night long o hanggang sa matapos lang ang gabing ito dahil baka singilin tayo sa excess hours of stay. Pagbibiro pa ni Luke. Nagtawanan ng mga nanonood at malay nyo, baka hindi lang sayaw ang ibigay sa inyo. Baka pumayag pang magpahatid pa uwi. Naghiyawan ang lahat sa sinabi nito. Hindi ni Lailani alam kung dahil sa spotlight na nakatapat sa kanya o dahil nahihiya siya kaya mainit ang pakiramdam niya habang nakatayo siya sa entablado. Medyo kinakabahan din siya dahil hindi siya marunong magsayaw. Nakakahiya kung sino man ang mananalo sa magbibid sa kanya. Lalo siyang kinabahan nang magsimula na ang bidding. Ang unang nagbid ay isa sa mga lalaking kaklase niya noon. Nang umabot na sa 3 ang bid, na nagsimula sa 1,000, nagulat ang lahat na may nagsabi ng 2,000. Napalingon silang lahat kay Valiant. 3,000, sabi ni Ramsey. Dito naman napatingin ang lahat. Anak ng tokwa, bakit pumapapel? Ngunit hindi ni Lailani maitatangging natutuwa siya dahil nakipagbid ito para sa kanya. Ang akala niya matatapos na doon ang tawaran, subalit napanganga siya ng patuloy na nagpataasan ng presyo ang 2 binata. Hindi na sumaling iba pang mga kaklase nilang lalaki. 35,000, may last offer, sabi ni Valiant. Nakita niya na bahagya ng namumulang mga pisngi nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa inis o naiinitan to. Gali, ganito na ba ako kamahal para lang maisayaw ako? 3,000 lang ang pinakamataas na bid sa mga nauna sa kanya. Wow, it seems like Lai is much more than a hot commodity here. So I guess we should wrap this 50,000 pesos. Putol ni Ramsey sa sinasabi ni Luke. Tumahimik ang lahat at gulat na napatingin kay Ramsey. Naglabas ng checkbook ang binata. Kung wala nang iba pang magbibid, susulatan ko ng cheque. Nito, isinara na ni Luke ang bidding dahil wala nang nagprotesta pa. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Valiant at naglakad palayo. Nakatingin pa siya rito at bahagyang naguguluhan sa nangyayari na may humawak sa kanyang kamay at pinisilyo ng bahagya.
I'm claiming my prize. Pabulong na sabi ni Ramsey sa kanya. Hindi man lang namalaya ni Lailani ang pag-akyat ni Ramsey sa stage. Napalunok na lang siya. Hinayaan niya itong alalayan siya pababa ng entablado at igiya papunta sa gitna ng dance floor. Nagtatapon ka ba ng pera? Hindi biro ang 50,000 pesos para lang maisayaw ako. Sita ni Lailani dito na makabawi siya sa pagkabigla. Nahihirapang iproseso ng kanyang isip na handa ito't si Val na maglabas ng malaking halaga para lang sa ganong auction. Bukod pa roon, nakakawala ng wisyong paghawak ni Ramsey sa kanyang likod at bewang. Napilitan siyang isampay ang mga braso niya sa mga balikat nito dahil nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi pa rin niya alam kung saan direksyon niya dapat itapak ang kanyang pangapaa. Kailangan ko yatang kumain ng balot para tumibay ang mga buto ko. Pinapalambot ng lalaking ito. Then slowly they move along with the music, dancing in time to the rhythmic beating of their hearts. Nagpatangay na lang si Lailani sa kilos nito. May pupuntahan ng perang yun, pansimula ng foundation. It's a worthwhile cause dahil ang matutulungan nun ay mga magsasaka't mangingisdang nasalanta ang kabuhayan dahil sa natural calamities. Tinaasan ni Lailani ito ng isang kilay at saka inirapan para iparating dito na binobola lang siya nito. Tinawanan lang nito ang ginawa niya. Kahit na ganoon ang reaksyon niya, sa kaibuturan ng kanyang puso'y masaya siya. Maaaring gusto nga nitong tumulong sa foundation pero hindi rin maikakaila na nagbigito para sa kanya dahil gusto siyang makasama nito sa gabing iyon. Si Cheryl ang kadate mo. Baka magselos siya niyan. Correction, I'm just her escort tonight and not a real date. Pagtatama ni Ramsey, gusto niyang magpabantay, ayaw niya malapitan siya ni Mr. Wrong. Ang kapalit ng serbisyo ko, kadate naman ni Pakong sister ko sa isang wedding na pupuntahan niya. Nagpo-protektahan lang kami ng kapatid. Natatawang paliwanag ni Ramsey. Napangiti si Lailani. Protective kuya pala to. Nakaramdam siya ng inggit sa kapatid nito at kay Cheryl. Mabuti pang ngayon, may mga kuya na masasandigan, hindi tulad niya na kailangan magpakatatag dahil siya lang ang ate. Subalit ayaw niya itong maging kuya. She wanted more from him. Pinilig niyang ulo dahil sa naisip. Do you think we're crazy? Hindi mo lang alam kung gaano kahirap magkaroon ng kapatid na babae na ubod ng ganda. Seryosong sabi ni Ramsey. Napagkamalian pala nitong pagtutol ang kanyang pag-iling. Kung totoo lang ang Tori ni Rapunzel, matagal ko nang nilagay si Tori doon. Natatawang sabi nito. Mabuti na lang at hindi, kawawa naman ang sisters niyo ni Paco. May katarayang sabi ni Lailani. Tinawanan lang siya nito. Pagkatapos ay lalo pa siyang hinapit papalapit dito. Hindi na siya tumutol. It's for the foundation, paliwanag niya sa sarili. Rason mo bulok, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Bulok man o hindi maitatanggi ni Lailani na gusto niyang pakaramdam na kapaloob sa mga bisig ni Ramsey. Gusto niyang mainit na hininga nito na dumadapyo sa kanyang leg at balika tuwing imuyo ko ito. I would bid 1 million pesos to be in his arms every night. Napangiti na lang siya bago sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Mabuti na lang at sweet ang tugtog, at least hindi mapapansin ng parehong kaliwa ang mga paa niya. Sumusunod na lang si Lailani sa marahang pagindak nito. He was a good dance partner. Sa buong durasyon ng sayawan hindi siya pinakawalan ni Ramsey at wala naman siyang balak umalis doon. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagsalubong ang kanilang mga mata. Pakiramdam niya'y nalulunod siya sa abuhing mga mata nito. Hindi humihiwalay ang tingin nito sa kanyang muka na tila nais nito memoryahin ang bawat detalye noon. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nag-alala siya na baka maramdaman nito yon. Hanggang anong oras bang sayawan? Kapag kuwan ay tanong nito sa kanya. Hindi ko alam pero kung pagod ka na, pwede na tayong bumalik sa mesa natin. Sagot niya, ngunit ang totoo ay ayaw pa niyang tumigil ang sandaling iyon. Umiling ito. What makes you think I'd want to let you go so easily? I just paid 50,000 to be with you tonight. Lumuksong puso ni Lailani sa sinabi ni Ramsey. Nagbaba siya ng tingin at nakagat ang kanyang ibabang labi dahil kinikilig siya. Muntik na siyang mapalundag nang haplusin tong kanyang pisngi. Dumausdos ang palad nito pababa sa kanyang baba. And then, he gently lifted her face toward his. Don't hide that pretty face of yours. Matagal tayong hindi nagkita kaya gusto kong lubusin ang oras natin ngayong gabi. Ano bang nangyayari sa lalaking ito? Hindi ko naman nilagyan ng gayumang inumin niya. Alam mo para kang ewan, sabog ka ba? Tumawa to. Nakangiting napailing na lang siya. Sinabihan niya sarili na wag na lang pansin ng maraming bagay. Hayaan na lang niya sarili na mag-enjoy. Hindi na nga ito maalis sa tabi niya at mukhang okay lang yun kay Cheryl.
Kinindatan pa siya nito nang magtamang kanilang mga mata. Sasabay na lang ako kay Val pa uwi, ihatid mo na lang si Lai, sabi ni Cheryl kay Ramsey pagkatapos ng programa. Nagsimula na mag-alisan ng mga tao. Malapit na rin magsara ang bahay kubo. May dala akong sasakyan. Hindi ko naabalahin pa si Ram, ani Lailani kay Cheryl, at saka kailangan ko pang tignan ang resto hanggang sa magsara. Tumangutang lamang ang mga ito at wala nang nagprotesta sa sinabi niya. Nang makalis ng lahat ng mga guest, mabilis na nagligpit ang mga crew niya. Tumulong na rin siya para mas mapabilis sila. Nang matapos silang nagpaalam na siya sa mga to, pagdating niya sa parking lot ay kinuha niya sa loob ang purse ng susi ng kanyang sasakyan. Akmang bubuksan na sana niyang pinto sa driver's side nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Are you sure you wanna drive home? My offer still stands. Gusto talaga kitang ihatid. Gulat na hinarap niya si Ramsey. Bakit nandito ka pa? Sinadya ko hintayin ka para maihatid ka pa uwi. But I have my own car. Pagdadahilan ni Lailani, ngunit ang totoo'y kinilig siya dahil mahigit 1 oras itong naghintay sa kanya. Pwede mo namang iwan yan dito. Secured naman ang parking space na resto. Utusan ko na lang driver ko na sunduin ka bukas sa bahay niyo para ihatid ka rito. She looked straight into his eyes. And so, there are nastiness in them. May emosyon din siya nakitang hindi niya mabasa. Huminga siya ng malalim bago tumango. Sige na nga, basta bukas by 9 AM, dapat nandito na ako kasi may importante meeting pa ako sa isang supplier namin. Ngumiti ito ng maluwag. Nilak muna ni Lailani ang kanyang sasakyan bago humarap ulit dito. Inalok nitong braso nito sa kanya at walang pag-aalinlangan, umabri siya ate sa rito. Hindi man ito nagsasalita, mababa ka sa mukha at kilos nito ang kasiyahan. Thanks for the ride. Wala pa tayo sa bahay niyo, nakangiting sabi ni Ramsey kay Lailani. Masaya siyang maihatid ito sa bahay nito para malaman niya kung saan ito nakatira. At saka ako naman ang nangulit na ihatid ka. Nang nasa tapat na sila ng bahay nito, mabilis na bumaba siya ng sasakyan upang mapagbuksan to ng pinto. Inilahad niyang kamay niya rito upang maalalayan to sa pagbaba. Tulad na nangyayari tuwing magdadaiti ang kanilang mga balat, may mumunting kuryenteng nanunood sa kanyang pagkatao. Hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa maihatid siya ito sa tapat ng gate. Kung maaari lang sanang hawakan niyang kamay nito hanggang sa pagtulog ay gagawin niya. Reluctantly, he let go of her warm soft hand. Humarap to sa kanya at ngumiti ng matamis. She softly whispered, "So I'll be expecting your driver here by 8:30 tomorrow morning." Pinagsawa niyang kanyang mga mata sa magandang mukha nito bago sumagot. Darating si Manong Boy. Huwag kang mag-alala kung wala lang sana akong appointment bukas ng umaga. Kahit na akong sumundo sa'yo. Marunong din pala itong kiligin, aniya sa sarili ng tumungo ito at bahagyang bumungis-ngis. Hindi naman pala ito immune sa pagpapakyut niya. Naintindihan niya ni Ramsey kung bakit may nag-uudyok sa kanya sa bahay kubo naman ng halian. Nakita niyang masayang nagkakwentuhan si Valia at Lailani sa isa sa mga mesa doon. Ngumisi si Paco at niyaya niyang kumain doon, kaya pala hindi siya mapakali kanina sa bahay at panay ang balik sa salamin. Dito pala siya pupunta. Anito na mukhang sa sarili lang sinasabi. May date sila? Nakakunot noong tanong ni Ramsey dito. Baka yun yung sinasabi ni Val na complimentary meal na pinangako ni Lai sa kanya. Determinadong loko. Let's join them. Yaya niya rito at nagpatiuna na sa paglalakad. Maagap na pinigilan siya nito sa balikat. Pare, wag natin silang istorbohin. Baka dumidiskarte ng kapatid ko. Matigas at walang kakurap-kurap na sabi nito sa kanya. Complimentary meal ka mo. Hindi ko naman maliligaw sa isang babae sa panahon na siyang manlilibre. Aniya. Wala itong nagawa kung hindi sumunod sa kanya na magpatuloy siya sa paglapit sa mesa ni Lailani at Valiant. Alam ni Ramsey na wala siyang karapatang mainis nang makita niyang magkasamang mga to. But he liked Lailani very much. So much that he had stopped dating Annie. A budding model and a known socialite from a well-known family. Dalawa pa lang ang naging nobya niya, ngunit parehong hindi nag-work out ang relasyon niya sa mga to. He liked them, even loved them, but it hadn't been enough for him to want to marry them. Nang makaramdam mga to ng walang patutunguhan ng kanilang relasyon, ang mga itong unang nakipaghiwalay sa kanya. Pakaramdam daw ng mga to, mas inuna niyang trabaho at ang kanyang kapatid kaysa sa mga to. Hindi niya masisising mga to, somehow ay tama sila. Pagkatapos noon ay nakipag-date na siya sa mga babaeng nagugustuhan niya. Kapag nakita niyang hindi siya compatible sa babaeng yon, hindi na siya nakikipagkita rito. Para sa kanya, bakit pa siya makikipagrelasyon kung wala rin naman yung patutunguhan sa huli? Dahil doon, tinagurian siyang womanizer. Hindi naman niya masisising iba kung gano'n ang tingin sa kanya. Hindi alam ng mga to kung ano talagang tumatakbo sa isip niya.
Nang nasa tapat na sila ni Paco ng mesa ni Lailani at Valiant, napatingalang mga to sa kanila. Mukhang kaumpisa pa lang kumain ng mga to, mababa ka sa mukha ni Lailani ang pagkagulat na makita siya nito. Hindi naman nakaligtas sa kanyang pagtatagis ng mga bagang ni Valiant. Tinignan din itong matalimang kuya nito. We're just dropping by to say hi, Ania. Baka sabihin nyo naman suplado kami kung hindi to kami kakain. Tapos hindi man lang namin kayo babatiin. We're heading for our table now. Mababakas ang relief sa mukha ni Valiant kung ikagad ding nawala nang magsalita si Lailani. Why don't you join us for lunch? May kasama ko eh. Ani at bumaling kay Paco. I insist, dito na lang kayo sa table namin. Matagal ko na rin hindi nakikita si Kuya Paco. Anang dalaga, napangiti siya ng maluwag. Sinulyapan niya si Paco. Nang magtamang kanilang mga matay tumango ito, ngunit nagbabantang tingin ito. Pero may date yata kay ni Valiant, aniya kay Lailani. Kailangan ni Ramsey na isaalang-alang ang damdamin ni Valiant para hindi halatang sinasabotahin niyang lunch date na mga to. Hindi to date. Hindi ba nangako ko sa kanya ng free meal dito sa resto ng reunion? Kaya nandito siya ngayon, mabilis na tugon ni Lailani. Saka bumaling kay Valiant. Hindi ba't okay lang naman na makasalo natin si Ram at Kuya Paco? Mukhang napilitang ngumiti si Valiant. Sumalo na nga kayo sa amin, anito. I did it. Pagpasok ni Ramsey at Paco sa mobile office nila sa construction site, itinawag siya ng huli. Nang lingunin siya ni Paco, nagulat siya ng kagad na tumamang kamao nito sa panga niya. Hindi ni Ramsey yung napaghandaan kaya napasadsad siya sa mesa ng may edad ng sekretaryang ni Paco na si Ate Fe. Tumili ang babae at kagad na tumayo upang daluhan siya. Anong problema mo? Singhal ni Ramsey kay Paco. Hindi niya maintindihan kung bakit galito. Ate Fe, pwede bang lumabas ka na muna ng opisina? Ani pa ako sa sekretarya nito na kagad naman tumalima. That is for messing around with Lai. Sinabi ko na sa'yo. Huwag mo siyang pakialaman dahil balak ulit siyang ligawan ni Val. Naihilamos niyang kamay sa kanyang muka. Paano pa siya magkakaila kung gayon nabuking na siya nito? Tinas niyang kanyang mga kamay na tila sumusuko. But he was only trying to buy some time to think of a good excuse. Sila yung nagaya kanina na sumalo tayo sa kanila. Bakit nagagalit ka sa akin? I just wanted to say hi para hindi naman niya sabihing snob ako. Pangangatwiran niya. Nagmura ito, tinignan siya ng masama. Nung reunion, bakit tinalo mo kapatid ko sa auction? Hindi kagad si Ramsey nakasagot. Wala siyang ibang maidadahilan doon. Okay, I give up. Tumingin siya ng diretso dito. I like Lai, but... Bago pa niya matapos ang sasabihin ay umigkas ulit ang kamao nito. Subalit sa pagkakataong iyon ay alerto na siya kaya nasangga niyang suntok nito. Siya naman na nagpakawala ng uppercut at ito naman ang dumausdo sa sahig. That's for not letting me finish my sentence. Mainis na sabi ni Ramsey. Hindi niya to gustong saktan, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Ang gusto ko lang naman sabihin kanina ay kahit na gusto ko si Lai, hahayaan ko ng dumiskarte si Val kapag nanligaw na siya. Masama ba yun? Nakatayo na to at hinihimas ang nasaktang panga. Ang akala niya isusugod ulit ito kaya inihanda na niyang kanyang sarili. Subalit sa pagkamangha niya, tumawa to ng malakas. Grabe Ram, hindi pa rin nagbabago ang lakas ng kamao mo. Kung mag-sparring tayo ngayon, malamang matatalo mo pa rin ako. Tatawa-tawa pa rin sabi nito. Lumapit ito sa kanya't nilahad ang kamay. I will hold to your word. Kapag dumiskarte na si Valiant kay Lai, huwag ka na makikialam sa kanila. Hindi mo na uulitin yung ginawa mo na kanina o noong reunion nila. Sa ngayon, hahayaan kitang lumapit kay Lai basta huwag na sa panahong didiskarte na si Val. Tumango si Ramsey at mahigpit niya itong kinamayan. Agree. Kung gusto mo gawan pa natin ng kontrata, nakangising sabi niya. Tumawa ulit ito. Hindi na kailangan pare, malaki ang tiwala ko sa'yo. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.